Ang kwento ni Laura ang batang iyakin. Isang maliit na bahay sa gitna ng kabundukan ang tirahan ni Rana at ng kanyang munting sanggol na si Laura. Ngunit kakaiba si Laura. Mula pa nang siya'y isilang, wala na itong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Kahit anong yakap, kanta o paghele ni Rana ay hindi ito tumitigil. Dumaan ang mga araw, linggo at buwan, ngunit tila walang pagbabago. Napapagod na si Rana, halos hindi na makatulog. Hanggang isang gabing wala na siyang lakas. Nadulas ang kanyang bibig sa galit. Ipamimigay na lang kita sa ibong humuhuni sa labas. Ang sabi ni Rana kay Laura. Maya-maya, isang malamig na hangin ang pumasok sa kanilang bahay. Sa labas, may marahang tinig ang narinig ni Rana. Narinig ko ang iyong panawagan. Kukunin ko na si Laura. Nang marinig ni Rana ang tinig mula sa labas, napatayo si Rana, nanginginig ang katawan. Agad siyang napasigaw. Huwag, hindi ko sinasadya. Ngunit huli na. Biglang bumukas ang bintana at isang dambuhalang ibon na may makinang na mga mata at malagintong balahibo ang pumasok sa loob. Lumutang ito sa ere habang pinagmamasdan si Laura na nooy biglang tumahimik sa unang pagkakataon. Ibinigay mo siya, Rana, sa bisa ng iyong sariling salita. Ngunit may isang paraan para mailigtas siya. Dapat kang pumili. Nanlumo si Rana. Gagawin ko ang kahit ano. Huwag mo lang kunin ang anak ko. Kung gayon, kailangan mong tahakin ang landas patungo sa bundok ng paninindigan. Doon, haharapin mo ang tatlong pagsubok na magpapatunay ng iyong tunay na pagmamahal sa iyong anak. Una, pinatahak si Rana sa masukal na gubat kung saan kinailangan niyang hanapin ang isang dahon na luluha kapag hinawakan. Sa kabila ng pagod, gutom at sugat sa katawan, hindi siya tumigil hanggang sa makita niya ang mahiwagang dahon sa tabi ng isang puno. Nang hawakan niya ito, lumuha ang dahon ng isang patak ng ginto sa gisag ng tunay na sakripisyo. Ikalawa, humarap siya sa sariling refleksyon sa lawa ng pagsisisi. Dito, nakita niya ang lahat ng pagkakataong nawalan siya ng pasensya kay Laura at sa lahat ng salitang hindi niya sinasadyang sambitin. Humagulgol siya sa harap ng refleksyon. Sa kanyang pag-amin at pagtanggap ng pagkakamali, lumiwanag ang tubig at nagbukas ang daan. Ikatlong pagsubok. Kinailangan niyang harapin ang kanyang sariling puso. Inalok siya ng ibon ng may kapalit. Pwede mong burahin ang pag-iyak ni Laura. Ngunit, hindi mo na rin mararanasan ang kanyang ngiti, halakhak o kahit yakap. Mariing umiling si Rana. Tatanggapin ko ang lahat ng pag-iyak basta't kasama ko ang anak ko. Sa pagsagot ni Rana, biglang nawala ang dilim sa paligid. Nagising siya sa sarili nilang bahay at si Laura ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig, tahimik, mapayapa. Simula noon, hindi na muling inulit ni Rana ang salitang ipamimigay ko ang anak ko. Tinanggap niya ang bawat luha ni Laura bilang bahagi ng pagiging isang ina. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Laura na masayahin at malapit sa kanyang ina. Ang mga salitang binitawan sa galit o pagod ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kapalit. Sa pagmamahal ng isang magulang, kailangang matutong magpatawad, magtiyaga at tanggapin ang anak ng buong buo, sa saya man o sa luha.